Nagkasundo ang mga gobyerno ng China at Pilipinas na magtrabaho tungo sa pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito'y matapos isagawa ng dalawang bansa ang ika-9 na pulong ng Bilateral Consultation Mechanism sa South China Sea kahapon, na parehong dinaluhan ni Philippine Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, nagkaroon ng frank and constructive discussions ang dalawang opisyal sa sitwasyon sa pinag-aagawang teritoryo. Iginiit ni Lazaro na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas ang mga interes at sovereign rights nito sa West Philippine Sea, habang kinikilala rin ang pangangailangang ibalik ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ng magkabilang panig ang kanilang pangako na bawasan ang tensyon sa dagat nang walang pagkiling sa kani-kanilang posisyon. Nilagdaan din ng China at Pilipinas ang Arrangement on Improving Philippines-China Maritime Communication Mechanisms, at nagkasundo na ipagpatuloy ang mga talakayan sa maritime cooperation. Ito po yung kuha doon sa Senado. Yan po yun. Yung pong sinasabi ko noon na nakita ko. Kaya yung motivation ko na ito ay itipa, tanggapin yung impormasyon mula doon sa kanyang kaibigan. Alam nyo yun. Alam nyo yan, Lisa. First Lady, alam nyo yan kung sino yung confidential informant. Alam nyo yan. Sasabihin nyo pa, sinungaling ako. Sinungaling ako? Sumisingot ka ng pulburon? Sumisingot ka ng white powdery substance? Sasabihin nyo, sinungaling ako? Mag-resign ka na. Kayong mga nasa uniform service, eto na. Susundin nyo pa ba yan? Susundin nyo pa ba yan? Yang mga yan? Anong ginawa ninyo? Kayong mga nasa PIDEA, pinagtatakpan nyo. Kayong mga kasamahan ko dyan, pinagtatakpan nyo yan? Yang adik na yan? Ano pa silbi nyo ngayon? Ngayon may pagkakataon pa. Habang may pagkakataon pa, iwan nyo na yan. Iwan nyo na yan. Iwan nyo na. Iwan nyo na yung bangag na yan. Ang kapal ng mukha, magsasalita pa sa SONA. Anong sasabihin mo kung paano ka suminghot ng pulburon? Paano ka suminghot ng pulburon? Yung sasabihin mo, ang lasa ng pulburon, lasang Goldilocks. Ganun ba? Lasang ano? Tingnan mo mga kaya talagang sabi, yung sinasabi nyo na sinungaling ako, sinungaling yan si Maharlika. Ano ngayon? Ano ngayon? Ang masasabi nyo ngayon, mga kapatid, dito sa ako'y nananawagan sa inyo. Ikaw, Gibuchidoro, asan ba yung talino mo? Biruin mo para pasailalim mo sa PSG. Yung BPSG ni Sara Duterte. Kaya nga pinaghiwalay yan para magkaroon ng independence. Yung dalawang unit na nagbibigay ng proteksyon sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Ang ginawa mo, pinagsama mo. Bakit? Para ano? Para ma-monitor ninyo itong si Vice President Sara Duterte. Hindi yung para mo ma-monitor kung ano activities, para ma-monitor nyo. Para pahinain. Pahinain yung kanyang operational tactics. At saka yung kanyang operational security. Ano na mga kapatid? Ano na po mga kapatid, magbigay kayo ng, kayo na po sa inyo, kayo na po ang mag-suggest. Kayo na po. Ano ang dapat natin gawin? Kayo na po. Kayo na po. Paki-comment nyo lang po. Ano po ang dapat natin gawin? Maraming salamat po sa live viewers, sa 1,019 na live viewers ngayong umaga. Ano po ang dapat natin gawin? Ginawa na ni Maharlika yung parte niya. Ngayon, ito yung hinihiling sa inyo ni Maharlika. Ilalabas ko ang video, sabi nga ni Maharlika. Pero ano ang gagawin ninyo? Anong kapalit? Gawin naman natin yung parte natin. Gawin na natin yung parte natin. Ngayon na. Senator Bato, sabi nga nitong PIDEA, ano na? Anong gagawin? PIDEA, anong gagawin? Anong gagawin natin? Ano na? Ako'y andito.
Ha, tinatawagan ko yan, sila General Bacanas, sila Captain Dado. Ha? Dito na po tayo. Ha? Dito po tayo sa Maynila. Dito po tayo, magsama-sama po tayo. Magsiluwas na po kayo. Maraming salamat po sa live viewers sa 1,284. Ito yung hinihiling ni Maharlika. Sana man lang maging totoo tayo. Hiniling natin sa kanya, ilabas niya yung video. Hiniling natin sa kanya, pero ang hiling lang ni Maharlika, anong hinihiling ni Maharlika? Protektahan ang taong bayan. Ayan na po. Tinatawagan ko po lahat kayo dyan sa Camp Crame, dyan sa Camp Aguinaldo, dyan po sa Port Bonifacio. Lumabas na po kayo, iwan nyo na po yan. Kayong nandyan sa Batasang Pambansa, nandyan sa Senado, iwan nyo na po yung bangag na yan. Bangag po yan. Ako na po nagsasabi sa inyo. Ilang taon na po ako nanghuhuli ng drug pusher. Ilang taon na po ako nanghuhuli ng drug addict. Pagka ganyan yung mga tao, wala ho sa hustong pag-iisip yung mga yan. Walang maibubungang, walang maibibigay na, yan, pagbabalasakit sa taong bayan yan. Yan, kulang na lang sabihin natin, may sakit na sa pag-iisip yan. Mga kulang na lang na sabihin natin. Tignan nyo kung ano-ano pinaggagawa. Saan ka ba naman nakakita ng gurgur ng TV station? Anong basihan? Basihan doon sa pagtulong-tulong doon sa Kongreso? Yung mga gawa-gawa nila? Maraming salamat doon sa mga live viewers sa 1,529 live viewers. Maraming salamat po. Ito nyo, pati yung aking mga anak na kumakahol. Mga nag-aaklas na rito. Pinaalis na ako. Punta ka na raw doon sa EDSA. Itong mga batang ito, oo. Pinalalabas na ako ng bahay nitong mga batang ito. Teka muna mga anak. At ako'y nananawagan pa dito sa ating mga kapatid. Dito sa ating mga kababayan. Ayan po. Ayan. Maraming salamat kay Binibining Maharlika sa iyong pagmamahal sa bayan, sa iyong paglalakas ng loob. Maraming salamat din po doon sa nagkaloob ng video na ito. Ayan. Talagang kaya nga po nung makita ko yung mga litrato, yun po yung naging motivation ko para tanggapin itong kaso na ito. Para tanggapin. Anong sinasabi? Ngayon, Ginoong Chis Escudero na sinasabi mo walang ano. Ako'y ebidensyang buhay. Ako yung saksing buhay. Ako yung kumuha ng salaysay ng kaibigan nitong si Bongbong Marcos. Kaibigan. Ng tatay ng inaanak niya. Yan. Yang nagbigay ng trabaho sa PIDEA na yan. Ngayon, sasabihin nyo ngayon, sinungaling ako? Hindi ka nagpupulburon? Ano ngayon? Ano ngayon? Napaisip talaga ako nung makita kong sumisingot ng white powdery substance itong si Bongbong Marcos. Kaya tinipa ko kagad yung information na ibinibigay nitong confidential informant na kaibigan mismo ni Bongbong Marcos. Kita nyo yan? Kita nyo yung ano niyan? Hindi ba? Mga kapatid, dito sa pagkilos na ito, magsama-sama po tayo. Hindi ka lugi dito sapagkat ang ipinaglalaban natin ay yung mismong karapatan natin. Karapatan po natin na magkaroon tayo ng isang maayos na Pangulo. Hindi po ganitong Pangulo na nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Hanggang ngayon po yan, gumagamit yan. Hindi nga siya makapagpa-drug test. Hindi nga siya makatanggap dun sa hamon ng sambayan ng Pilipino na ipatunayan, ipakita na hindi na siya gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Pagkos, binabaliwala po tayo. Patuloy yung kanilang pagmamalabis sa tungkulin. Patuloy po yung kanilang ginagawang pag-abuso. Sinasalaula po nila tayo. Ito po yung ganti nila.
Ha? Ganti nila sa sambayan ng Pilipino dahil sila ay pinaalis sa pwesto. Ito po, wala pong pagmamalasakit ito mga ito. Gutom na gutom sila sa kapangyarihan. Gutom na gutom sila sa pera. Kaya wala silang ginagawa kundi magnakaw, magnakaw, magnakaw at magnakaw. Wala silang ginagawa kundi itakbo ang ating pera, ang ating kabambayan. Mag-isip na po tayo. Lahat po tayo lumabas na. Lumabas po tayo. Ako'y nananawagan sa mga nandyan. Yung nandito pa sa Maynila, sa mga miyembro ng Maisog, sa mga miyembro ng TAPS, nakikiusap po ako sa inyo. Sa mga uniform services na nagbabantay dyan sa batasan, mga nagbabantay dyan sa kampo, na napanood nyo na itong video, panoorin nyo po paulit-ulit. Ito po, ipe-play ko po ulit. Ipi-play po natin para at least makita nyo. Aba, napaisip talaga ako nung makita kong sumisingot ng white powdery substance itong si Bongbong Marcos. Kaya tinipa ko kagad yung information na ibinibigay nitong confidential informant na kaibigan mismo ni Bongbong Marcos. Yan po, yan yung naging motivation ko nung dumating yung confidential informant. Dito pa lang makikita nyo na ano ang mararamdaman ninyo kung ikaw ang nandoon sa kalagayan ko bilang isang operatiba, bilang isang investigador. Tatanggapin mo ba yung kaso o hindi? Natural, tatanggapin mo kahit na sino pa yan. Dahil tayo ay naging alagad ng batas, hindi kung kanino lang. Tayo ay naging alagad ng batas dahil tayo ay na-appoint sa bisa ng batas. Yun po yun. Kung ito nagkataon na pinayagan kami noon na i-operate siya, matagal nang naghimas ng rehas yan. Kung pinayagan lang po, kung ako'y napakataas lang ng aking ranggo noon at kung ako lang ang masusunod, matagal nang naghihimas ng rehas yan. Kaya wag na po natin sayangin ang pagkakataon. Yung kahilingan natin kay Maharlika na ipalabas, ilabas niya itong video na ito. At ang bilang sukli, yung ating pagkakaisa. Yung ating sama-samang panawagan na ito ay bumaba na. Mahiya ka naman, Bongbong Marcos. Mahiya ka naman sa taong bayan. Ikaw, Lisa Marcos, abogada ka pa naman. Mahiya naman kayo. Wag nyo nang ipilit. Wag nyo nang ipilit. Dahil ang taong bayan, eto na. Eto na. Ang taong bayan, napanood na. Mulat na mulat ang taong bayan. Ano pa ang inaantay ninyo? Magbalot-balot na kayo. Kayong pamilya. Ikaw tambalos-los. Yung pag-aabuso mo sa katungkulan, kasama mo yung pamangkin mo. Mag-isip-isip na kayo. Ito na yung hindi na uubra ito na ginagawa ninyo. Sabihin nyo, wala naman, hindi nila kaya. Ito. Sabihin nyo pa, sinungaling. Anong ginawa nyo, PIDEA? Pati si Pangulong Duterte, di ba nilaglag ninyo? Sinasabi ninyo walang ganyang mga impormasyon na nakalap o naka-store doon sa NDIS? Walang ganyan na naka-store doon sa PIDEA? Ako na nga mismo nanggaling kung saan nandoon ang NDIS. Ako mismo naka-assign doon sa IIS, sa Intelligence Investigation Service ng PIDEA. Ako na nga mismo nagpapatunay. Pero ano ginagawa ninyo? Sasabi nyo pa, AI. Ako na nga mismo yung nag-ooperate. Sasabihin nyo pa, sinungaling. Gumawa pa kayo ng dokumento. Para palabasin na ako'y sinungaling. Tingnan ninyo, bilog ang mundo. Sabi ko nga sa inyo, bilog ang mundo. Darating at darating at darating ang panahon. Yan, hindi po pwede. Na talagang maraming nananalangin na Pilipino
na ito ay lalabas. Sabi ko nga, lalabas ito eh. Matago nyo man yung 1, 2, 3, 4, 5, o kahit 10 dokumento, may lalabas at lalabas pa rin. Ito, may lumabas. Hindi ba? Noon, nagmumukhang tanga si Maharlika. Di ba? Pinagmukha nyo pang tanga si Pangulong Duterte. Biro mo, presidente, sinasabi na nga niya, nakita niya, binigyan siya ng mga, ni-report sa kanya. Di ba? Mayor pa siya nung naging Pangulo siya. Tapos, i-deny ninyo? Ha? Paano yan? Derek? Ha? Director Derek Carion, tayo yung magkakasama. Paano yan? Alam ko, alam mo. Ha? Paano? Paano na? Meron pa kayo oras. Meron pa kayong oras. Mamili na kayo sa tama. Piliin nyo na yung tama. Nandyan kayo para ipagtanggol ang mamamayan. Nandyan kayo para protektahan ang taong bayan. Hindi kayo nandyan para dun sa bangag. Tayo'y nanghuhuli ng bangag. Ha? Huwag niyong protektahan yan. Ha? Huwag niyong protektahan yan. Hanggat may oras pa, kami nananawagan sa inyo. Huwag niyo nang suportahan yan. Mag-withdraw na kayo ng suporta dyan sa bangag na Pangulo. Bangag yan eh. Ha? Gusto niyong panoorin, paulit-ulit natin panoorin. Ayan, bibigay ko sa inyo. Aba, napaisip talaga ako nung makita kong sumisingot ng white powdery substance itong si Bongbong Marcos. Kaya tinapak ko kagad yung information na ibinibigay nitong confidential informant na kaibigan mismo ni Bongbong Marcos. Oh, nakita nyo? Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, hindi naman siguro ako tanga para tanggapin yung kaso kung ang sinisinghot nito ay sabon o powdered detergent powder. Hindi naman siguro iodized salt ang sinisinghot niyan. Ha? Ano ba yung sinisinghot? Di ba hindi kahit yung bato-bato, yung yung parang tawas, di naman pwede singhutin yun eh. Masakit dito yun, no? Masakit dito. Ha? Ano lang ang sinisinghot? Bilang operatiba. Ha? Matagal sa narcotics operation. Ang alam ko lang sinisinghot ng ganyan sa ilong ay cocaine. Cocaine. Yun lang ang sinisinghot na pulbos. Alam ka namang Johnson's baby powder ang singhutin yan. Ang pulbos dito sa leeg ng bata. O bebe. Yan. Dito sa noo. Lalagyan dito. Diba? Pero yan dito. Kaya nga nung makita ko yung mga litrato na ipinakita ng kaibigan nito, yun yung aking motivation na tanggapin yung kaso. Sasabihin pa ng mga, kaya nga sa iyo sinasabi ko, nako, kaya nga ewan ko sa inyo, mag-isip-isip kayo, may panahon pa. Ako hindi naman nagtatanim ng sa inyo kasi naiintindihan ko kayo, mga kasama ko. Mahal ko kayo. Naiintindihan ko yung kalagayan ninyo sapagkat trabaho eh. Dahil pag ano ba ang mapapala nyo sa akin, wala. Nandiyan kayo. Pero sa panahon naman ng ngayon na to, mamili na kayo. Nakita nyo na eh. Eto na, morally convinced na kayo. Di ba tayo nga eh. Di ba nagtsatsaga pa, makakita lang tayo na indicator. Ito, nandudumilat. Kahit alam nyo. Pero eto, ko uli sa iyo, ibibigay ko pa rin uli. Aba, napaisip talaga ako nung makita kong sumisingot ng white powdery substance itong si Bongbong Marcos. Kaya tinapak ko kagad yung information na ibinibigay nitong confidential informant na kaibigan mismo ni Bongbong Marcos. Kita nyo? Ayan. Ako kayo, mga kasama ko. Ha? Wala akong personal na sa inyo. Alam ko naman hindi kayo galit sa akin. Alam ko naman naiintindihan ninyo yung sitwasyon ko. Pero ito ngayon, tignan ninyo.
Tignan nyo, isipin nyo yung mga anak ninyo. Yung pamilya ninyo, isipin ninyo. Na pagka yan nabiktima ng adik, tignan nyo, ni kampanya nga sa illegal drugs talagang hindi nila mapanindigan. Ikaw, Secretary Abalos, magkaibigan tayo. Bakit hindi ka kumilos? Nagtayo ka pa ng bida. Ito, bidang-bida, oh. Bidang-bida, yung Pangulo mo, bidang-bida. Ano ngayon yung tinatag mo? Ha? Ano yung tinatag mong bida? Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Ito, ano ito? Ha? Secretary Abalos, magkaibigan tayo, magkasama pa nga tayo eh, di ba? Nagkasama nga pa nga tayo sa Walk Against Drugs. Di ba? Ito, litrato natin. Oh. Yan oh. Di ba? Alisin ko ha. Alisin ko para maging malinaw tayo na ano. Alisin ko yung ano natin. O yan o. Diba? O yan tayo, Abalos. O, magkatabi pa tayo. O, magkatabi pa tayo. Ako yung kalbo, ikaw yung nakasalamin, diba? O, masaya pa tayo dyan eh. O, kailan pa yan? October 19, 2014. Ha? Walk Against Drugs. Kasama natin yung mga estudyante sa Metro Manila. Mga teachers, mga division superintendent, di ba? Kasama natin. Hindi pa Pangulo si Pangulong Duterte niyan. Oh, di ba? Magkasama tayo. Oh. Nagtayo ka ng bida, di ba? Nagtayo ka. Ngayon yung bida, ano na yung bida mo? Hindi mo maibida. Bakit? Eh kasi bangag yung Pangulo mo. Oh, ikaw kilala kita, mabait, napakabait mong tao, napakaayos mo. Eh, ano ka nga eh? Hindi ka salita eh, puro gawa eh. Ha? Puro gawa, hindi salita. Pero tignan mo, sasamahan mo pa ba yung Pangulo na ganito? Na napakaayos mong tao, napakagaling mong mayor, napakagaling mong politiko. Pero tignan mo, masisira ka dyan. Eh yan, ako na mismo nagsasabi sa inyo bilang kaibigan, ako na mismo nagsasabi sa inyo, mali itong nasamahan ninyo. Mali. Tignan nyo, gumagamit yan ng pulburon. Kaya ako nananawagan sa taong bayan. Sa lahat ng OFW na naandito ngayon sa channel na ito, tawagan nyo na po yung inyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kabarangay. Lumabas na po kayo. Suportahan nyo po ang Maisog. Suportahan nyo ang TAP. Suportahan nyo po si Maharlika. Suportahan nyo po si Banatbay. Suportahan nyo Banateros. Lahat sino mang vlogger dyan. Sila Pebbles Talakera, ang third floor. Samahan nyo po sila. Yung mga nandyan na Brothers Travelers, samahan nyo, magsilabas na po tayong lahat dahil iisa lang po ang ating ipinaglalaban. Nananawagan din ako kay Attorney Vic Rodriguez, kila Doktora Lauren Badoy, dyan, kila Ka Eric, dyan sa mga taga-SMNI na yan, iisa po ang ating common denominator. Ito pong bangag na ito. Kailangan manawagan po tayo para ito ay umalis na sa Malacanang. Hindi po natin pinababagsak ang gobyerno. Ang pinaalis natin ay yung bangag na namumuno